mga kababayan monster, this is Jam the Filipino channel lang inyo po lingkod. So today is July 21, 2026 at tayo ngayon ay pumunta dyan sa may Covent Garden, South Santol, Barangay 187, Sampaloc, Manila. At dadalhin ko natin sa may Greenville, Legazpi, San Lorenzo, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang pag nakuha na po natin sila. Nauubos yung elektrisidad sa kanilang komunidad plus yung noise and light pollution. Ito pong AI data center na ito, alam po natin ngayon nga kulang tayo sa supply ng tubig sa maraming bahagi ng Pilipinas. Paano po natin masusustain yan? Well, natutuwa rin po ako, narinig ko rin na rin po na nagsalita rin po ang National Water Resource Board at DNR na dapat compliant po tayo sa environmental regulations. Tama po yun, sunod po kami doon. Ang kagandahan po ng proyekto na po na ito ay magiging sustainable o self-sustaining. Kanya nga po, nung una pa lang kami nag-uusap, ang sinabi na ng mga US side na po na saan magagaling ang tubig at kuryente. Kami at the start, ayaw po namin na makipag-kompetensya o makipag-agawan tayo sa limited resources na ito na gagamitin natin sa project. Tama po, marami pagkinabang. Pero ayaw po natin na at the expense po ng karamihan. Ngayon, yung tubig po, no, meron pong plano na kaming tinitingnan. Alam, magkaroon po tayo ng tinatawag na surface harvesting, yung groundwater, surface water harvesting. Kasi lalo na po ngayon, magtatagulan. Ang daming tubig po na ibibigay ang kalikasan. At ang mangyayari po dyan, kung left unharnessed, ay pupunta po sa dagat ulit. So ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon po tayo ng mga impounding area o mga dam. So yung smoke galing po sa tagulan, yun po ang gagawin natin. Ayaw po namin na magkaroon po ng distortion o imbalance yung groundwater kasi para sa community muna yan. So ang ginagawa namin dito ay yung surface water na galing sa langit. At ngayon, ang alam naman po natin, itong mga industrial plant na ito, normally po ang ginagamit ito ay recyclable. So, ang gagawin po natin dito, impact natin, ititreat natin, at yun po ang paulit-ulit na gagamitin natin. So, hindi po tayo magkakaroon ng malaking pag-aagaw ng water resources sa mga communities. Okay. Teka, habol ko lang nababanggit ang PCDA ngayon dahil sa New Clark City Sports Complex. Kasama ba kayo sa iimbitahan o kayo ba meron na sinilip mo ba? Maganda ba yung complex? So, ito ba'y nababahiran ng corruption din po sa Nirmingkang? Well, una-una po, napakaganda po na ating mga pasilidad, no? Maging ating Pangulo ay last week ay bumisita doon para tingnan ang kalagayan ng ating mga student athlete sa National Academy for Sports. So maganda po yan, certified po yan na world class. At gaya po ng nasabi po ni Secretary Vince Dizon, tayo po ay we made sure at that time po na this is a backboard. So tinulungan po tayo ng Asian Development Bank dyan sa pangproseso ng proposal. Meron pong proposal na nangyari at na in-evaluate at pinabid was challenge. At dumaan din po ito sa aming external counsel. Hindi lang po yung mga lawyers namin sa loob ng opisina ang tumingin, maging external counsel, yung OGCC, yung sinatawag po natin Office of Government Counsel. At sila po ay nagbigay ng positibong suporta sa proyekto.
Dito ako kanina, umikot ako. Dito lang pala, dapat inatras ko na lang dito. Dito nag-drop din kasi ako dito. Inatras ko na lang sana dyan. Kaya pala umikot kayo. Hindi ko nakita kung saan yung stop niyo. Dito lang. Alas 10:01 ang oras. Punta tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Abay, Tuesday. Happy Tuesday ngayon. Happy Tuesday nyo. Ngayon na parang hindi happy ang mga nagkakarga ng gasolina. Oo nga, tumaas na naman ang gasolina. Grabe. Gasolina, ang diesel ay more than 10. At ang gasolina ay nasa 4. 4 to 5. 4 to 5. Ayan, depende. Depende sa gasolina. Diba? Bilang ngayon. Wala na. Wala na. Kasi 6 a.m. pa eh. Kahapon may mga pila, tapos di ba may mga sumunga kahapon, yung mga gasoline station doon na hindi na nagbebenta kasi parang sold out. Today. So, iba iba yung sold out, under maintenance, mga ganon, di ba? Tayo may nasa energy crisis pa. Oo. Hindi pa naman yan nililift, hindi ba? Under state of national energy, di ba? Oo, una-una yan eh. Ano pa, di ba? Yung masumit pala, i-report mo daw sa pulis ha, pagka may mga yung mga gasolinahan na pagkaramdam mo. Samantala, Ano, oo. out of stock daw po yung iba oil product. Talaga ba? Parang Iba. bago sa atin yan. Cut off na raw. Hindi na sila, no? Palitan ng mga yan. Talaga nagdadahilan pa yun. Marami yan. Maraming dahilan yan. Pwedeng sinisinok ang kanilang ano. Sabi kanina ng DOE about sila doon mag-i-inspection. Tapos daw sila na may huling mga gasoline stations na Nasampulan. parang magdadahilan at nagiging gano'n ang hoarding. Di may karampatang ano daw yan. Penalty, parusa. Ay, Sana, kasi siyempre protektahan naman natin. Tahin-tahin naman sa topic natin, Susan eh. Di ba, na stressful na araw talaga mga manggagawa. So yung mga ganitong balita, dagdag isang iniglaman eh, pag-isip sa umaga. Ay, Di ba? oh, lalo ba, ganyan, mataas, di ba? Tapos, di ba, narinig mo yung balita na yung humingi ng pasahe. Oo. Ng 2 piso. O, siyempre ginig ka nun. Hindi ka naman kasi Dahil baka hindi hindi naman naman nadagdagan. ang sweldo mo. Oo. Eh, itatimes mo yun kung ilang araw mo pumapasok. Alam mo naman kung kukuhaan Yeah. niya yun, di ba? So parang yung, di ba ito sa NCR, nagdagdag tayo ng minimum wage. Oo. Parang binabawi rin yung inflation. Oo, kaya Kagaya nga, nito. sabi rin ng pila, hindi mo rin naman masisi yung mga jeepney driver na hihingi ng taas pasahe. Kasi naman, kita niyo naman kung wala na naman ang taas sa diesel. Tapat di ba Pag sinabi sila? nila tigil pasada kami, yun naman na hindi choice nila. Minsan talagang talo na pagka sila yung pumasada pa. Talagang wala na ho silang, wala na rin silang maiuwi sa mga pamilya nila. Diba? O. Anyway, so stressful daw. Pinaka-stress ang mga manggagawang Pinoy. Kaya pala naman sabi dito, bago-bago to ha, 2026 to
Global Workplace Report ng Gallup State. 50% daw sa atin sa Pilipinas to ha. Tayo nangunguna sa Southeast Asia. 50% ng mga employees daw ay nagre-report ng high daily stress. 50 kalahati sa atin. Ay, stress na. Oh. Kayo ba, kung kayo ay nararamdaman niyo ba yan? Yung stress na yan eh. Di ba? Oo. Pag-isip mo pa lang sa umaga, ay mararamdaman mo na ang stress. Kung nang ganyan ang mga balita na tumaas ang mga gasolina, ano mo na lang pwede kang susunod na. Mga kulay tumaas na naman eh. Ay, talaga. Alin specifically yung chop suey o yung pagmedi? Lahat. Wala nang, pati kalabasan na slice. Pati yung, kamatis niya, mahal. Kasi tagulan na. Kaya ganun. Oo. Ay, kumain lang tayo ng crab ha. Kaya na-stress tayo. Bago natin pag-usapan ng Oo. mahaba pa yan, di ba? Ito muna ang ating double D. Bagong balita tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Magpapatuloy ng work from home arrangement sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Binuhubayan na ng Department of Labor and Employment sa mga employer. Sa LPG at kerosene, pinatutupad sa Negros Occidental at sa Pagkilin, La Union dahil sa umiiral na state of calamity. Tampo ni Vice President Sara Duterte, walang dapat itatakot sa posibleng pagpapubliko ng bank at tax records kung wala itong itinatago ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Antonio Kido. Mga komunidad sa paligid ng lupain ng pagtatayuan ng Pax Ilica Project kabilang ang AI Data Hub iyang makikinabang sa proyekto, mga pagtatrabaho at mabibigyan ng tulong ayon yan sa Basis Conversion and Development Authority. Ulat na gagamitin ito sa paglikha ng armas, pinabulaanan. PNP patuloy na tinutunto ng mga nasa likod ng pagpapakalat ng banta sa mga paaralan. Low pressure area sa silangan ng southeastern Luzon posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bukas ng umaga. Yan ang ating mga headlines. Ito po ang ating mga report. Pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court mamayang hapon, malasawa sa pagsabog ayon sa isang leader ng Kamara. Ang detalye, sawa ha? Mula kay Isa Avendaño, Umali, Isa. Deputy Speaker at sa Union Representative Paul Ortega District, malasawan na pagsabog ang aasahan sa nakapagpagsalang ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court sa Day 8 sa pagliligid kay Vice President Sara Duterte. Ay Ortega, dapat natutukan ng taong bayan ang mga ilalahan ni Matibag ibig sabihin sa Article 4 o yung banta ni Vice President Duterte sa buhay na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. First Deputy Arleta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Matibag ang reinstatement ng konstitusyon para sa Article 4. Apela ni Ortega sa publiko patuloy na observasyon dahil araw-araw ay nag-e-evolve ito at nakikisugaan ito sa importante mekanismo sa ilalim ng konstitusyon. Samanit naman ni Atty. Benedict Tolosa Jr. ang spokesperson ng House Constitution Panel, wala nang question sa authenticity ng video kung saan mapapanood yung naging kill threat ng recent na presidente. Napag-ibay din niya na hindi isolated ang nangyari dahil may ilang pang pangalan ang recent na presidente sa meron ng intensyon na gawin umano ang pagkakay sa Pangulo. At sa pagsanang ibang sa witness stand mamaya, sinabi ni Tolosa na subaybayan ito ng ating mga kababayan dahil talaga mahalaga ang kanyang mga magiging testimonya. Ako dito sa Mandano Mali, sa CMA, sa radyo, sa WB, basta ito. Dalawang suspect sa pagpatay sa babaeng vlogger sa Caloocan City tukoy na ng PNP. Si Mark Makalala na may detalye. Mark. Nakilala na ng Pilipinas na isang dalawang suspect sa pagpatay sa mga vlogger sa Caloocan City. Tapos information ng branch na PNP pasok sa Commissioner District for the Criminal Alan Raipo. Ang miyembro ng sindikato ang dalawa ng sumpahan para pagpatay ng biktima na si Alicia Pata. Nagumuoy ang pinapagkakalandan bakit sa ibang pang-traffic at over-traffic. Police, mahal naman dito ang panghanap ng mga ebidensya. Pero nag-going ang hunters operation ng pulisya para masunto ng informasyon ng dalawang suspect kung saan sila ito napagkarapan na nakaharapan na sa patong-patong ng mga haso. Ako siya rin makahanap ng Super Radio, hindi ko ng totoo. Kakayahan ng Philippine Coast
Guard, mas pinalakas ang tulong ng Australia. Manny Vargas, detalye. Nakapagpapalagay ang pag-isinap ng Philippine Coast Guard na mapalakas ang kapayaran nito sa pagbantan at aktibidad ng bansa kasama na siya ng pagkukuha ng search and rescue at humanitarian mission. Kasunod ko ng panibagong dimensyon ng Australia na mga aerial maritime drones na magagamit ng sa mission ito na nagkakahalaga ng 10 milyong Australian dollars o katupad ng Pilipinas 430 million pesos. Nasabi ng pag-isip Australian Foreign Minister at Senator Penny Wong sa Pilipinas magmamawag kanila na nakapaon sa pinagsiga ng Coast Guard sa Maynila. Dito na rin sa kanila ang aerial drone sa una na itinagalaunta ng Australia sa bansa. Sabi ng ihagis ng opisyon ng Australia ang support na ng gobyerno sa Pilipinas sa kabilang ang pag-asanay na sasabi ng hanggang sa taong 2030. Bahagi ito ng pagkabalakas ng Australia na dalawang bansa para magsulong ang kaligtasan sa kabatan at mapagpas ang sitwasyon sa regiyon. Sa buwan, halos 600 million pesos na ang halaga ng drone sa mga pagkasakay na naipasalong sa Australia para sa Pilipinas at Sigarga sa haling ng Barca. Ako si Caliban, Operasyon, George, Balikan ito. Sa program sa mga lokal na pamahalaan sa Region 6, pinalawak ng Department of Energy. Mau de la Cruz sa detalye, Mau. Pinalawak na Department of Energy ang solar program sa pamamagitan ng pakikipagkasito sa mga bagong katuwang na LGU o lokal na pamahalaan sa Region 6. Kabilang sa mga bagong partner ng programa ang City Government ng Iloilo, Provincial Government ng Antique, Aklan at Capiz, at ang Department of Economic Planning and Development Region 6. Dahil ng programa na magpatupad ng rooftop solar system, energy efficiency upgrade at ipapanghatbang kung mapababa ang konsumo sa kuryente at gastos sa mga tumatakbo ng mga gusali ng gobyerno. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang responsable magdaming na enerhiya ay nagsisimulan sa simpleng desisyon ng bawat Pilipino sa bahay, trabaho at komunidad. Sinabi na DOE na patuloy nitong palalawakin ang solar program upang mas maraming institusyon at komunidad ang makinabang sa malinis, efisyente at sustainable energy. Ako si Mau de la Cruz, CMX Project DWB, Balitang Totoo. Alas 10:12 ng umaga. Stop tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. DWB, Balitang Totoo. Yun mong usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan ang hili ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may cherry bear syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikiting with proper diet and exercise. Meron pa yung lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, syempre proud si Mami. Mahalagang paalala, ang cherry bear syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pero, hindi nakikita niya. Trust me. Trust? Big word. Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in. Magkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts nating mga nanay. And when instincts meet science, You know, it's the right choice. Nature's free distilled drinking water with its 12-step process that ensures safe, world-class, high-quality drinking water trusted by doctors. trust your instincts. Choose the trusted distilled water brand by doctors. Ako si Jumanican broadcast journalist ng News Hour. Sa MX3 capsule, dito ko bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot sa anumang uri ng sakit. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon tungkol sa responsible gaming, bisitahin ang www.timecore.ph. Isang mensahe mula sa Timecore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng PALCOR ang PALCOR Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ay kay PALCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayon dumarami ang mga peking
o 6 million pesos worth of prizes ang pwedeng makanalunan kung hindi naman integrated product. Ilan ito rin yung edit sa Sobre with your details o ipulang sa drop boxes nationwide. At sa inyo ng Nescafe, Bearga, 45 outdoor music, SCIC, at Inisa at Ladies Choice. Saan na? Impeachment Court, ang Senado, no? At ito ay pinayagan nila na mabuksan at isubpina yung mga bank and tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa. So, nagkano tayo? Napaka-importante o yung naging desisyon kahapon dahil kailangan isumitin na nila ang kanilang reaksyon, no? Itong prosecution and defense muli ay magkaroon ng, magsusumiti sila ng kanilang reaksyon by July 30. O malapit na ho yan, di ba? So, ang expect na natin kung ano yung dahil marami hong dinarap sila ng mga witnesses no? Para na mabilis, di ba? Okay, ngayon makakausap po natin dahil ito interesting dito kasi naglabas ho ang Pulse Asia ng bagong trust and performance rating ang Pulse Asia survey, no? At marami pa rin ang nagsabi na mataas ang performance at saka yung trust rating o VP Sara compared to the President. Ang Presidente magsusona sa sa Lunes, no? July 27. Makakasama natin via Viber. Walang iba kundi si Professor Ronald Holmes, Presidente ng Pulse Asia Research. Prof, good morning. Si Danny Buenapeo sa Kabayan. Magandang umaga, Danny. Magandang umaga sa mga tagapahanin mo. Oo, maraming salamat sa oras. Nakita ko natin yung Pulse Asia, resort, no? Bali, bigyan nyo nga kami ng konting rundown. For now, ho ba, magkakailan ba ay tinaas ni, compared kay, the previous month, si VP Sara, sa latest survey ng Pulse Asia? Wala namang kagalawan sa performance rating at trust rating si VP Sara. Nanatili siya halos dun sa parehong antas na abubado o nagtitiwala sa kanya. Kung maso, kung maaping sa kasabukuyan ng July survey namin, majority ang abubado, majority nagtitiwala. So, walang pagbabago. Bahagya lang sa statistical significance. Pero na-cover ho itong tama ba hanggang July? So kasi nag-start ang impeachment July 6 Na-cover din ho ba yung date na yon ang start ng impeachment trial? Hindi, Danny. Ang na-cover lang natin dito essentially will be yung pre-trial na hindi naman nababalita masyado. So, hindi niya yung katapusan ng fieldwork ay naganap ng July 6. No? So, hindi naman masasabi natin hindi pa mag-release ang pagdating ng kung ano nangyari ng July 6. July 6 para organizational lang yan, diba, sa impeachment. So, hindi natin makikita rin sa survey nito yung epekto ng ilang impeachment trial. Okay, kasi wala akong kopya ngayon ng latest na yung datos na. Pero for now, saan ho ba siyang region naging malakas? I would assume yung Mindanao, tama ba? Bro? Well, basically Mindanao at saka Visayas. Pero yung Visayas, nakita natin may pagbaba yung approval ni VP Sara at yung paglipat nito, approval nito medyo nahatin sa disapproval. Dahil natin kasi mataas ang kanyang Visayas halos pareho ng 7 sa 10 tigang Visayas na nag-aproba. Ngayon ay 6 na lang sa 10 bumaba yung approval sa Visayas. Sa Mindanao nananatiling halos universal ang approval. At universal yung trust. Pero tumaas naman siya sa Kalahang Luzon. Pero nabawasan na yung kanyang approval sa NCR. So, sa balanse, kumbaga kaya nanatili yung kanyang performance rating. Pero mababa rin yung binaba niya ba sa NCR? Yung balance Luzon, kamusta doon, bro? Tumaas siya doon, no? Balance ay umakit siya ng 11 puntos, bumaba siya ng 11 puntos sa Visayas,
at bumaba rin siya ng 10 puntos sa NCR. Medyo significant yun, no? Kaya yung hindi halos gumalaw yung kanyang approval rating, dahilan lamang sa nagiging mataas yung kanyang approval sa Mindanao. Siyam sa 10, medyo bagyang bumaba kung ikukumpara nung Marso. So masasabi natin dati parang nagpa-fluctuate rin eh. Hindi natin tutukoy talaga kung ano magiging epekto na itong impeachment. Lalong kaya umatay doon sa desisyon ng Korte ng Impeachment Court kahapon na bubuksan, tatanggapin yung mga dokumento at saka hamlak ko susuriin kung mayroon bang pagpapaliwanag o wala at kung ito ba ay masasabing ill-gotten o kung hindi sapat ang pagpapaliwanag. Medyo critical yung elemento na yun. Maaari maka-apekto sa opinion tungkol sa kanilang pagtitiwala sa Vice Presidente. Kailan na ba natin na-expect from yung next cycle ng inyong survey? Let's say, makikita na ba natin na makukulong na ito? Let's say, pati yung green trends na lumabas na rin sa live stream ng impeachment trial? Well, ang susunod na survey, second, third quarter na, no? September. Normally, nagagawa yan mga Agosto, September. So doon, hindi natin alam kung ang pagtakbo ng impeachment matatapos ba within this quarter, kung hindi matatapos. Kung matatanda mo dati doon sa impeachment ni Senator Corona, sa kaduluduluhan na lang, nakita namin sa aming pagsasurvey yung pagbabago ng pananaw ng publiko. At yun yung kala nung pagtitestigo mismo ni CJ Corona, yung paglabas ng sinasabing dokumento na papakita na pero sa tinatagong yaman na hindi mapaliwanag. So tingin nyo, very instrumental pa rin, no? How this impeachment trial will go, no? Siyempre, depende nga sa mga ebidensya. Sabi nyo nga, medyo nag-iba na yung ang klima no? Kahapon, pinayagan ng korte na buksan yung mga bank at tax records. Pero, for now ho ba, ito ho ba 1,200 respondents pa rin ba pinag-usapan natin dito, Rob? Yes, 2,400 respondents. 2,400. Malaki din pala, no? So, nationwide malaki. Oo, malaki. Kaya pag sinabi natin bumaba ka ng higit sa 8 punto sa bawat area, significant yun. Ako dali batay ito sa mga pahayag kahapon, yung exchange between, let's say, si Congressman Jock, no? At yung sa defense at yung mga senador. Maganda ang pagpapaliwanag ni Congressman Jock doon at mas tumuhin ng prosecution. Tignan natin kung kanilang tumuhin ay makakabit nila. So, malaking bahagi ng mga ka-apekto yan sa public opinion. Pero for now, where would you attribute naman? Kasi bumagsak naman trust rating ni Pangulong Marcos sa 28%. And on Monday, we expect yung SONA. Kasi nasa left side yun, no? Disappointed pa rin na mukhang hindi pa rin yan napapatupad itong mga... Di bali, andyan lang yan. Basta andun tayo sa tapat, mababasa nyo na rin yan. Hindi ko rin alam kung nasa right side ba o left side. Greenbelt Ligas pa yun, nasa left side yata. Meron namin mga pangunahing usapin dapat tugunan ng pambansa-administrasyon. Nangunguna dyan yung pagtaas ng presyo mga bilihin. Pangalawa yung paglaban sa korupsyon. Pangatlo ang pagpapabawas ng kahirapan. So, pang-apat yung pagtugon sa problema ng iligal na droga. At pagkainan natin kahit yung pagpapababa ng presyo ng gasolina, lahat ng sa usapin na yun, mayorya o malaking mayorya ang hindi nag-aaproba sa pagtugon ng pamahalaan ng administrasyong pagbansa sa mga usapin na ito. So, sino pa nanagutin nila sa pambansang administrasyon at ang iba pa kundi ang Pangulo. So, yun ang kailan. Meron kang material o economic at meron kang governance. Kasama na doon yung corruption, panagutin yung mga tiwali na opisyal sa pamahalaan. Higito natin dito sa Ito ba yun? Ito. Sa Left side nga. sa problema ng corruption. Sige po ma'am, ingat po. Papanagot sa tiwaling opisyal. God bless po. Ang ganyan bang gusto
ko maintindihan yung method, no? The way you do your, di ba, survey. Pag sinabi mo 2,400 respondents, ano to? Class A, B, C, D? Paano ba? Cross-section na society? Cross-section yan. Hindi pwedeng di lang kayo. Hindi kayo pwede mag-concentrate on a particular, di ba? Di ba, yung society, yung mismo, sector. Hindi pwede. Nangyayari dyan, random pagpili ng lusod at munisipalidad at sa lusod munisipalidad, pipili ka ng barangay. Sa barangay, pipili ka ng sambayan. Sa sambayan, randomly pipili ka ng respondent. At saka mo lang malalaman kung ano yung kanilang socio-economic classification. Yan yung A, B, C, D, and E. Okay. So, parang inahalo mo ang kabuuan ng populasyon at randomly pumipili ka lang. Maaaring mamakuha. Okay. Maraming salamat dyan sa mga ibinigay mo sa amin, ibinahagi mo sa amin dito tungkol sa survey on performance and trust rating. Salamat po, Prof. Salamat, Danny. Okay, yan po si Professor Ronnie Holmes, President ng South Asia Research. Tungkol dito sa latest survey niya. Kaya dito si VP Sara at ang Pangulong Marcos. Okay, pasahin ko lang maikila nga. Magandang umaga, Sir Danny. Galing kay Darwin Cedillo Cabalan. Si Julius Bangalando, nanonood din. Maraming salamat sa iyo. Si Lina Ho. At syempre si Sosimo Gasmin. Laging nanonood sa atin. Hindi ko na mabasa lahat dahil medyo tapos na sa isang oras. Susunod na ho. Nasa servisyo. Linya Corpus and Mix Bustos. See you tomorrow. Bye-bye. Ito po ang Philippines na kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Kasi malapit. Kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check po ako. Nagalong zoo ng kumano. Para sa tips nyo ng playtime entertainment. Or for happiness. Tayo ang tulay. Pagtulong para sa hamon ng buhay. Nakikinig at nagmamalasakit sa seservisyo. Iiyak po. Sagad. Servisyo sagad. Nagseservisyo. Iiyak po. Umaga. Dito lamang sa Kuya, paano na lang ako ng bag? Yes, ma'am. Sandali lang po. Or pwede mo doon lagay baka sa likod, kuya, para mas ano sa'yo. Dirt po, ma'am. Okay na po. Salamat. Okay lang. Or dito sa paahan ko, kuya, okay ka lang? Ayos lang po, ma'am. Thank you po. Okay lang da? Banding naman to sila. Nagseservisyo, Linya Corpus isang magandang Tuesday morning po kayong lahat. May Tuesday pa lang. Pero at least ngayon, di man sila gusto Yun yung feeling ang haba-haba na tumaan yun din eh. din masaya sila. Pero biskan na 9:30 na lang or bisan 10. Oo. Enough din ang time. Kaya kikuro tapos na malang sila tanan ilis. Ang salakat na lang. Wala man to sila opisyohon. Kani, oo. Kundi may ano dating kanon. Oo. Oo.
12:30, nakapangaw na sila eh. Wala yun sila guro din yung nagpatama. Wala, Kagabi. siguro. Siguro basta mga class na 11. Kaya last time kaya ako naman ni Joshua, 3 na sila nakatapos. Magbiyahe, subong mahal pa na lang kisa matchay ko mahal pang gasto ko before maglakad. Kaya syempre ang outfit, airport outfit. May ano, kanamig ito nang sa Mosaic. musik. I-order ko na lang na online. Gani yan eh. Sa din ako dito Sa oh, may ara matumowa, may ara sa Rockwell. kito sa green to three lang ba Ah, wala yung to siya sa kwanto Ay, siya sa Muwa to ang atong gray. oo. Sa Muwa to kaya daw wala ta to nakita sa Doon galing wala lang siya cords balang itong Nga partner nga pants na. pants lang Jadi amo giving in airport outfit. Oo. Tapos itsura ko din lapyok gali. Mayo din, I think ang Korea do mga 11 AM na yung flight, so at least do hindi ba pares to pagpa China namon nga gabi pa lang naglakat na kami, ulat kami sa airport hasta mag-aga kay alas 6 ang amon nga flight. so ini man ang meaning 11 ang inyong flight Di mga 6 AM. Ay, Yan, so na-drop na natin sila. Mga Ilongga. Mga malalambing. So na-drop na po natin yung ating malalambing yan na mga kaibigan. Ayun, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pasamanatala.